believe that in all types of scams or like lang cybercrimes, I think the best weapon that we have is always yung educational campaign namin, yung information drive namin. An informed citizenry is the best defense against all these scams. So, AI is being used for the scams itself. Yes. So, para na siyang yung deepfakes na tinatawag or yung video manipulation, voice Yes. manipulation, tsaka yung photo manipulation, real time na. So, para na lang siyang filter. The red flag is if you're in a dating app and they transfer you to a private messaging platform. So you have to be aware how you are victimized. One is oversharing. So kaya nga siya sabi namin, pwede naman tayo maging magdamot sa information natin. Yes. So right now we're in a day and age na you want to flex everything, but that makes you vulnerable. So we would advise na it's okay maging madamot. Dear Yusek Aboy, Aboy lang po. Ako po si Luz, 57 taong gulang. Ilang taon na rin po akong byuda at walang mga anak. Meron kasi ako nakilala online, si Manuel. Naku, alam ko na to. Halos magkasing edad kami, byudo siya at wala rin mga anak. Mag-iisang buwan na rin kami nag-uusap at lagi siyang nagpapahiwatig na gusto niyang manligaw. Pero ni minsan, hindi siya nag-send ng pictures at ayaw niya ring makipag-video call sa akin. At mas lalong ayaw niyang makipagkita. Ako ang babae, pero ako ang unang nag-i-initiate na magkita kami. Pero palagi siyang tumatanggi. Pero kahit ganon, hindi pa rin ako napigilan ma-inlove sa kanya. Kahit na may edad na ako, hoping pa rin naman akong may makakasama ako sa buhay. Kahapon nga, nagyaya ulit ako na makipagkita sa kanya. Wow! Finally, pumayag na siya. Pero sabi niya, padalhan ko daw muna siya ng 5,000 pesos para sa kanyang pamasahe. Pero ang payo ng mga katrabaho ko, wag na raw akong tumuloy dahil nakakaduda raw na sa akin pa siya humihingi ng pamasahe. Ang lalaking kikitain ko at baka raw binubudol lang ako nito. Kasi sa Pasay lang naman kami magkikita. Tapos sa Paranaque siya umuwi. Bakit 5,000 ang hinihingi niya sa akin? Anong gagawin ko? Tutuloy pa ba ako o titigil na ako sa kakachat kay Manuel? Pahingi po ng advice, please. Sender, spot the red flags. Ayaw mag-send ng pictures, ayaw makipag-video call at laging tumatangging makipagkita. Una pa lang, kahina-hinala na agad ang mga to at nagpapakita to ng mga senyales sa tong uri ng love scam. Kung ayaw mong iba ang makinabang sa retirement funds mo, cut the connection. At huwag magpa-fall. Send lang sa official Facebook page ng CICC. Tandaan, 24/7 pa rin ang hotline 1326 ngayong 2026. Abi lang po. Hi, my Harness! Welcome back to Your Harness. I'm Jean Harn, your host. Today is our Valentine's episode, and this is not your usual Klig story, guys. This is a love story with a warning label. Yes, we are talking about love scams, online fraud, and how your heart and your wallet can be protected. And I have the perfect guest for this topic. Ladies and gentlemen, joining me today is my very own brother-in-law, but more importantly, he is a key leader in the fight against online crime in the Philippines. He is the Undersecretary of the Cybercrime Investigation and Coordinating Center, or CICC. Please welcome Attorney Renato Aboy Paraiso. Hi, Aboy. Hello, thank you for having me.
Oh, thank you. It's my pleasure. I'm so glad that you made the time. I know you're so Yeah. busy. Hindi naman, we will always make time. Kailangan pag nasa government. So, Yep. so Aboy, I want to know, you have been a lawyer for quite a while. Yeah. Yeah, but not everybody works for the government. Yeah. Why choose the government? Let me see. So even before my regular stint in government, I was also a consultant for other government agencies. So I kind of have a basic idea of how government works. Then the opportunity came that, I was invited to join this administration and saw it as a challenge and journey. So I decided to accept the offer. First, I was supposed to go to another agency, but my interest really was for the developing and emerging world of legal tech. So, yun. Kaya pumunta ako sa Was that your DICT. choice? Yeah. So, I was supposed to go to another agency, but I told the bosses na if there's a chance, I'd like to go to the ICT or its attached agency. So, And you did the ICT for a time. You I were was the I, ASEC. I was the assistant secretary for legal affairs ng DICT. So I headed up the legal department of DICT, the legislative department. So we got into I was able to participate in crafting a lot of laws that we have now, the eGov Act. So a lot of revisions, the Konektadong Pinoy. So we had a hand in that. Tapos I also headed yung last mile delivery na regulators, yung PRD, Postal Regulation Division. So we handled yung mga sina Lalamove, sina JNT. Lalamove. You what? We regulate them. So, paano? Like, So I'm not sila aware. parang when you're a last mile delivery, you have to register with government and we regulate them. So kailangan may license sila. Tapos pag may violations, kami yung nagsasanction sa kanila. So, okay, I'm curious to know because I always use their service. I know. I know, diba? Pero paano ano yung regulation? Okay, I get it na they have to be registered and I think it's part of their policy. Even sa mga Grab, diba? Yeah. How does parang your office, how would you guys come in terms of that regulating thing? So we set up that they have to have an office, they have to have the capital. As a company. Company. Even with the riders. So during my Okay. time, medyo hindi pa ini-implement yan. But I made sure during my time with the ICT, I came up with the new procedures for Postal Regulation Division that we regulate also the riders. So parang ang And this is to protect the consumers. Yep. So It's ano yung always pwede namin i-report kung kailangan man? Ano yung mga So misdelivery, tapos misdeliveries? yung scams with regards to yung logistics, yung tawag delivery scams, minsan dinideliveran ka, wala ka namang in-order. So yun, you can report may it. nangyari sa akin ganun. Well, So pag I'm mga sure. ganong incidences, how can Yeah. we report that and where? So there's the ICT, pero since it's a logistics scam also, it falls into the purview of CICC also kasi cybercrime din siya. But you know what, sometimes it's not even the delivery company. It's actually coming from like, parang I think pag na-share yung information on Facebook, I think nag-marketplace ako, tapos Yeah. after that, may dumating na Yep. may pinashoot, or maybe from Shopee or Lazada. Probably. Pero wala naman na nga akong in-order na parang I think pinupush nila yung product. Pero may product ha. Pero hindi ko tinanggap. Pero yun nga, I think I heard from other people na may ganong nangyayari na pinupush. But the logistics company, they're just ordered to deliver. Yep. So, paano yun? It goes to CICC now? So pag ganon, dahil kasi ang nire-regulate ni DICT is yung mga registered last mile providers and their riders. Ngayon, pag halimbawa, walang hindi siya sakop ng mga last mile delivery or yung mga Pimedes operators na to or yung mga riders na to, it's a cybercrime kasi parang na siya, scam na siya. So, It is, yeah. So, I think so- scam is already part of cybercrime. Oo. Yeah. So yun, pasok na sa amin yun. CICC Sa na. CICC. And what's the hotline to report? So we have a lot of, yung hotline po ng CICC is hotline 1326 where you can report all types of scams, love scams, commercial scams, financial scams, investment scams, and the list goes on. Tapos we opened up all our social media pages as well. Yung Facebook namin at Cybercrime Investigation and Coordination Center. And we have our TikTok and Instagram as well. I see. Now, as a USEC, diba? Now nga, USEC na. So you handle everything. What's the biggest challenge that you have
handling CICC in particular? It's challenging really pag when you come into an organization, parang may resistance. Pero I think the challenging In terms part, of? just administration of the people. Parang syempre, iba yung nakasanayan, you come in, Kasi bagong boss, gano'n. you implement new policies, you implement new rules. So, pero with always with the intention of making the agency better, di ba? So, yun, baka hindi lang sila sanay. Then, I think in general, the challenge of CICC when it comes to cybercrime is borderless siya. So, for example, Borderless. yung cybercrime is borderless. So, Yes. it's not only here in the Philippines. So, madalas yung mga nangi-scam sa atin are coming from Abroad. Paano nga from yun? outside the country. So that's yun. Ang ginagawa namin, we do our interventions, we block the sites, we block the numbers. And you have we that take them. capability? Yeah, oo. I see. Pa-block natin sa'yo. Wag! Take down natin. Pwede So, ba magpa-boost ng your harness si Gina dyan? That's May the ganun ba? social media partners na. So, yun ang ginagawa natin. But in terms of prosecution, mahihirapan kasi nga nasa ibang bansa. So, and it goes... So it's just the blocking that can be done, but in terms of the Meron din. legal cases. Meron din, may nahuhuli tayo na nandito sa Pilipinas. So those we can prosecute and we can put them in jail. Pag it goes the same way. Pag halimbawa may nahuli kami scam hub dito yung parang mga organized crimes. Yeah. Ang binibiktima nila nasa ibang bansa. So imagine we took down tawag doon, scam hub. Tapos we were only able to charge them no violation ng permits, mga ganun. Yeah. Because yung magre-reklamo, ayaw pumunta dito sa Pilipinas. Ayaw na. Yeah. Question, I always watch like mga investigation series and crime series, no? And kasi from what I see, syempre in the US, no, ganun, nakikita nila yung mga records, where's the location. Do you have that in your system, the capability of knowing exactly where? So that's exactly why we know that most of the scam hubs are located outside the country. So we were able to locate, meron din kaming mapping kung sino-sino yung mga related accounts, sino-sino yung network ng organization nila. So Wow. Pero marami pa rin talaga na naggagaroon ng ganong hubs. Unless may report, hindi nyo sila malalaman, ganun ba siya? No. We have the capability para ma-map out sila. So it's a combination of various technologies, open source intelligence, analysis tools, detection tools. So pero again nga, ang mahirap, even if we detect them, we know where they are. The prosecution side of it or yung madaling attribution, yung prosecution mahirap eh. I see. Pero pag may mga nag-report, marami na ba? I mean, nag-report, successful din yung what's the success rate right now of pag people nag-report sa inyo sa CICC for the scams, whatever scams that is? Like, is it 100% nare-resolve? So, right now in CICC, once you call hotline 1326, we started this trust-building mechanism na within 24 hours, kailangan may mag-reply sa'yo to tell you ano yung status ng kaso mo, whether it's resolved, whether it's still pending investigation, or we pass it on to our law enforcement partners. You have to understand kasi may delineation yung powers, coordinating siya. So pag ba na-identify na namin, tsaka nag-conduct na kami ng initial investigation namin, we pass it on to our law enforcement partners para sila na yung humuli, sila na yung mag-conduct ng mga follow-up operations. So, if you're asking me what's the batting average, kailangan 100% may feedback kami sa inyo ano yung status ng kaso niya. Madalas naman nare-resolve, CICC pala nare-resolve na, napapa-take down na namin yung accounts, diba? Napapa-block na namin, or parang na-identify na namin yung problem, which is sometimes all that's, yun yung hinahanap lang talaga ng mga callers natin na parang, na-scam ako, sabihin namin, hindi ho kayo na-scam, or na-scam ako, kasalanan nyo rin ho naman yung kasi nagbigay kayo OTP nyo, mga ganun. Okay. So speaking of like yung mga scams and yung pinapa-block, ito hindi naman pala scam, yung mga nabablock, I've heard kasi of this news, medyo controversial, a lot of celebrity bloggers, vloggers, may mga na-take down. Can you share why? Kasi para sa mga content creators, sa mga vloggers, ano ba yung mga triggers that will make them parang blocked by CICC? Parang avoid. So, if that's the question, yung bakit namin sila pinapablock, for example, yung mga nagpo-promote ng illegal online gaming, we block a couple of those sites. Meron bang legal online gaming? Meron. Those like, are can you name companies? Or are we allowed? Since nandito tayo, si Bingo Plus. It is, right? Yeah. Legit sila. So they're registered. Promoters nun. So they're registered with PAGCOR as well as some other companies.
sina Buena, sina Soler, sina Okada, they have their own digital platforms. Okay, so that's fine. That's fine. Pero pag hindi ka registered, that's illegal, which is in most countries comprises more than 80% of the online gaming Are you not registered? so tayo dito sa Pilipinas, we're with the help of Altenco and the whole of Pagcor and si Boss Mel Robles din. We're trying to chip away on that number na parang nandito na tayo. From the last statistics that was reported by Chairman Altenco, parang nasa more than 50% na yung legal. So, unti-unti, inaano na natin sila. And now, parang dahil naman sa collaboration namin with Pagcor and PCSO, I think 93% was reported na reduction do sa illegal online gaming. So, inaano pa rin natin yan. Ini-improve pa rin natin yan. Sabi nga nila, parang madali kumuha ng mataas na grade sa school, mahirap mag-maintain. Same thing with these statistics. Right. Pero meron akong nakita sa news din. May mga nananalo sa ganon. Pero parang may company, I will not name the company anymore. Maybe it's not an isolated case, it's not the first time. Pero pag nanalo na, medyo malaki yung amount ilang millions siya. Sinasabi may glitch ng system. Saan pumapasok siya? CICC? So, if it's a legal gambling site, which is, I think, yun yung nagre-report, it's still within the purview of Pagcor. Pero pag yung kasi mga ganitong kaso, when we help Pagcor analyze it, parang may lumapit sa CICC, nanalo daw siya. Yes. Nung inanalyze namin yung phone, kasi may artifacts yan may mga legal mga evidence yan mga digital evidence na naiwan yan Right. Screenshot pala siya, hindi pala talaga siya yung nanalo. So, but inedit lang. inedit lang. Wala. So, it's better na if Sila pa yung pwedeng kasuhan kasi ano mang kaso doon as a lawyer? violation ng 10175, yun. Which is? The Cybercrime Prevention Act of 2012. Parang manipulation using ICT systems yan. Grabe. You know what? Napapabilib ako sa'yo kasi I've known him for a while. Hindi kami He's my nag-uusap ng ganito. Usapang numero, lahat, pati RA and all. Of course, you're a lawyer, so of course you know those numbers. But I'm just in awe from what I'm hearing. And now let's go to the reason why we're here in this episode. Yep. This is a hot topic. Kaya ako naka-red lipstick at naka-red earrings kasi it's Valentine's and we're talking about love scams naman. Yep. Marami to. And first question is, why are you promoting this now? Is it really that much of a case? No, we believe that in all types of scams or like lang cybercrimes, I think the best weapon that we have is always yung educational campaign namin, yung information drive namin. An informed citizenry is the best defense against all these scams. So talagang we identified yung mga dates of the year, ano yung mga nagpipeak. So we try to tailor fit our messaging and our campaigns para magkaroon ng awareness yung mga kababayan natin during those times kung saan nagpipeak yung mga scams na to. Pero what are the rates of like the cases? Like, kano karami na tong mga kaso na nahawakan nyo? That's why kailangan na siyang i-promote. Well, right now, nasa 23 na kami since the start of January. Cases. For lab scams alone. Lab scams alone. So, ang mahirap dito, we don't believe those numbers kasi madalas sa ating mga Pilipino, nahihiya tayo pag nabiktima tayo ng love scam. Parang nabola. Even yung mabola lang tayo ng kung sino-sino, nahiya na tayo magsabi. Speaking of which, how do you say it's a love scam? Ano ba yung mga warning, triggers, or ano ba yung mga parang ways to kind of sense, oh, this is coming, it's becoming to be a love scam already? So the red flags are, one is parang, yung sobrang, alam mo may level yung pagiging bolero, pero sobrang level up. Parang sanay na sanay ka naman dyan. Nabalita na sana, banggit na sa'yo. May levels yung magiging bolero. Pero ito kasi, since these scammers are employing AI to profile you, alam nila what triggers you, parang alam nila, kailangan I portray myself as mestizo, mayaman, scholar, mga gano'n. So copy-paste na lang minsan sa AI, grabe. At ano siya, parang tailor-fit do sa victim. Okay. So, pag yan, always. So they profile the victim. Yeah. And then they go to where, saan yung kilite ng victim. So yun, like with other types of scam, if it's too good to be true, parang, Like?
parang artista to, bakit to kinakausap nito? Or parang ano. And they do May that. nakita ako sa Tulfo, Roman Reigns. Naging boyfriend niya. I never knew Roman Reigns, but after that episode, when I watch wrestling na Dapat with alam mo Richie, kasi si Richie, fan ng well, wrestling. I know, but I don't pay attention. Pero ngayon, since when he's watching, I know na Roman Reigns by heart because of that episode. Pero So that's why, na. if it's too good to be true, parang, artista, no? parang mayaman to, ba't to kinakausap nito? Or ganon. So they profile you, they know your trigger points Yes. para may-impeak yung interest. Second is, if it's time-bound, parang, if you don't want to entertain me or hindi ka magbigay ng pera, I'll go na lang, I'll find someone else. Parang time-bound, may pressure. So may Yes. pressure. And syempre, third is yung... May money involved, di ba? Oh, yun na nga yung sasabihin ko. Sabi nga ng favorite philosopher ko na si Jennifer Lopez, dapat love don't cost a thing. So, Oh, I love that. so dapat pag may perang involved na, mag-isip ka na love scam na yan. Right. Kasi dapat naman talaga walang bigayan ng ganun at may pressure nga. Pero ako, tumatanggap ako na regalo at saka joke lang. In cash and in kind. Joke lang. Pero may nakita nga rin ako na ganyang incident na apart from yung artista, is yung parang may mga, well, kasi nangyayari din to sa relationships, di ba? Na nangangailangan, may sakit, ganito. Yeah. Legit naman talaga sila. Oh. Pero meron ding mga incidences na hindi lang artista, pero parang mukhang artista. Di ba yung mga, I think AI, photos. So that's the evolution of the scams right now. AI is being employed. One, yung binanggit natin kanina, is to profile the victim. So Yes. talagang madali na silang mabiktima ng love scams. Kasi naman tayo mga Pilipino oversharing eh. Yeah. Ito si Jean, oversharing to eh. Kakain na lang. Pipicturean pa. So lahat kami naghihintay pa bago niya mapicturean yung pagkain, bago kami kumain. Ngayon, content creator ka na, bud. So, alam mo, kailangan natin yan. Kaya so that's one, yung parang oversharing Filipino. Kaya nakapo-profile more. Now I get it. So sasabihin mo na, mga 3 seconds ka lang malungkot tapos na-announce mo na sa world. And second, AI is being used for the scams itself. Yes. So para na siyang yung deepfakes na tinatawag or yung video manipulation, voice Yes. manipulation, tsaka yung photo manipulation. Real time na. So para na lang siyang filter. Eto pa, yung ayaw magpa-video call. It's a red flag also. Hindi. Na you're talking tapos walang video call. Hindi, yun na nga eh. Before, it was a red flag. Kasi pag madali yan pag video call. Ngayon, hindi na. Kasi may AI na rin for video Oo, call. may filters na. My God. So, mabili yan. So, pag ayaw makipagkita yan, kailangan yayain nyo kagad. Right. We have to go back to the times when it was simpler na may human interaction, hindi lang digital interaction. So, kung ano ba talagang, if you really wanna pursue, yayain nyo makipagkita, mga ganun. Yeah. Meron ako nakitang post na pagka daw maagang nagsasabi ng I love you, I miss you, too good to be true din siya. Oo. Pero may mga taong mabilis ma-in love. Tsaka mabilis naman din man yan? lang. Well, yeah, that happens. Pero, di ba, at least yun may human interaction. Right. Pero pag halimbawa, digital yung interaction nyo, tapos nag-I love you na kagad, press the brakes muna. But kasi, there's a lot of stories din naman na online talaga yung relationship and it really worked for them. So I guess doon nag-start din yung nagparami ng love scams and all. Pero as now a government agency, paano naman kayo pumapasok in terms of like mediating that? So binablock nyo rin yung sa profile? So we block the profiles, we go into the platforms that they use, yung mga, whether Telegram, Instagram, or Telegram, Viber, kasi diadala nila from social media pages, diadala nila sa messaging platforms yan. So we go into those platforms as well. Tapos binablock namin yung mga numbers nga. So lahat may control pala kayo, pati Viber, lahat? Hindi naman, parang lang sila, parang tinatakot rin namin sila na they have to cooperate and they're doing business here, they're earning here then. But they have to comply with our laws, they have to cooperate with government to protect yung mga kababayan natin. Okay, speaking of Viber, kasi ngayon, meron kasing caller ID ang Viber. And napansin ko din, nauso na rin ngayon sa phones yung mga parang na natatag as scam. Is that parang something that the government imposed as well? Or the telecommunications companies talaga yung nag-impose na may mga ganun? And second question to that, nire-regulate nyo rin ba sila na parang pag marami ng report for this number na scam siya or fraud, tinitake down nyo yung number? So on the first part of the question, it's not mandated, pero it's highly encouraged. That's why CICC partnered up with Goguluk, who's called, which has a similar function with Viber na pag naka-register sa Viber na scammer siya,
lalabas suspected scam. I always get those calls. Oo, mga suspect. drivers na nasa Mga riders. correct. Pero pag sa Who's Call kasi, yun, may database sila, mas extensive yung database nila. So, sabihin niya, suspected scam, reported scammer, Correct. mga gano'n, parang collections agent. So, ano nangyayari doon? Sa pag naka-report na yung number, tapos marami na So, it's nag-report. yun, ano yan. At least may warning ka na. So warning lang. Pero Oo. hindi siya yung parang pag nakita sa system, nakikita nyo ba yun sa system? na may, Yep. Ito, nakailang hits na to. Hindi siya yung parang auto ibablock. So, on the second part of that, pag it violates a law, pag halimbawa, ginamit siya pang scam, we take that number How do you know? Pag may report. Pag may report. So gano'n. So, kailangan may affidavit, may ano. So, I see. How big is the problem of online scams in the Philippines nowadays? it's, I think it's huge kasi parang nung pumasok ako sa government in 2022, parang ang statistics pa lang is the crimes that happens on online platforms, mga 60%. Ngayon, nasa 80% na tayo. So, even Oh, traditional crimes, like kidnapping has an ICT component. The last big Paano? yun nga, yung last big kidnapping natin na nangyari yung Chinese citizen, ang ginamit na pang ransom nila, kailangan Bitcoin. So, may ICT component na siya. Okay. So, it's really, in terms of scale, I think we are facing a huge challenge. So, we're trying to cope up with leveraging technology, AI, partnerships, collaborations with the private sector. So, we have to be creative in how to address these I problems. see. And from like last year, kasi you said the numbers kanina, nasa 20 plus na yung reported from January until now. Yeah. But from last year, would you still remember January to December? Like how... 123 love scams. Yeah. Pero yun lang yung reported. Yun lang yung Hindi. nagre-report. Marami. So, sabi ko nga, I think there's even when yung mga other scams, hindi rin nire-report. So, I think it's a bigger number. Kasi from the last ASEAN statistics, parang the Southeast Asian corridor alone, it's a $1 trillion industry. Yung yung Yes. scams na yan. Would you know a history of the love scams? Kung kailan yung first incident na reported? How many years back? I wouldn't know, pero I would guess, ang mga love scam, matagal na yan. Hindi lang alam ng mga tao na nangla-love scam sila, pero yung mga nambubola ng mga matrona, Ay, iba mga naman yun. marurupok. No, pero may Pero love scam din siya. Love scam din, Love scam correct. din siya. Yung matagal na, I think 80s meron ng ganun eh. Oy, Di ba? way back. Way Kaya nga nauso yung mga bolero na moniker, tsaka yung mga manloloko. Sugar, mommy, daddy. Pero ako kasi may kilala ko na, hindi ko na papangalanan syempre, pero personal kilala ko talaga siya. Ellen Adarna yung picture. Hindi pa kilala si Ellen Adarna. Yun daw yung girlfriend niya. Nasa US tong kaibigan ko. And then, pagkita ko, ang ganda. I don't know her. Ito yung parang ano pa lang siya, online kind of, parang nakikilala siya Persona, online. yeah, Oo. personality. Pero hindi pa rin super kilalang kilala as that. Parang nagagandahan pa lang yung mga tao. I think doon siya sumikat eh. Tapos, hindi pa rin uso ang YouTube, hindi pa masyadong ma-Facebook noong time na yon. Pero nagsa-start pa lang yung Facebook. I think this is like about 2006, 2005. Grabe. Friendster pa nun. Grabe ka. Oo, as in, ganong kalalas. Pagkita ko, maganda. Tapos naging kilala na si Ellen Adarna. Sabi ko, ito yung girlfriend ng friend ko. So, it's a love scam already. Yep. Tapos, pati ako pinakilala. Yep. Tapos, nakakausap ko, pero yung boses parang ipit. Tapos, Yep, alam mo yung hindi girl, yung kausap mo. Yep. Tapos, walang video. Tapos, so many reasons. So, guys, if you know already that hindi mo nakikita, no video calls. But although, if maka-video call may AI na nga, ang hirap talaga masabi. But we're learning here. Yeah. Yung 3 red flags, those are the things to really look out for. Of course, kung may pera na hinihingi, may timeline na kailangan now na because I'm gonna look for somebody else. And ano yung first natin? Too good to be true. It's too good. Ang gwapo, ang ganda. Pero paano naman kung deserve naman nila yung gwapo? Oh. It happens, but again, parang if they reach out to you, hindi mo kilala out of the blue, they reach out to you, or parang nakilala mo somewhere, nag-ano na nga parang if it's too good to be true, parang kilalang-kilala ka na nila talaga. So, diba? It's a different thing, unlike yung parang nakilala mo in person. Right. Diba? Pero kasi nangyayari din minsan, di ba? Hindi siya love scam per se, pero ginagaya yung personality. What do you call that? Spoofing. Spoofing. Ayan, let's go naman to spoofing. May nag-spoof na ba sa'yo, Bad? Marami na, especially. Kunyari ikaw? What happened? So, parang, especially with my work in government, parang some people pretend na ako to,
try to get contracts, try to influence decisions, try to influence yung mga ibang offices. So, yun yung mga inaano nila. Yun yung spoofing. And in fact, I just released a presser recently about spoofing government officials. Kasama na dyan ang ating mahal na Pangulong. Meron, yeah. nagsuspoof sa kanya. Several key officials in government na nag-i-spoof using a particular platform. Tapos yung sa... Yung That's a serious crime kasi lalo na pag-president yung Yep, ginawa ng definitely, gano'n. definitely. Anong kaso doon? Anong sanction doon? So, hindi. Ano to eh. If nakakuha, for example, it's a combination. Spoofing alone is a violation of 10175, which And is identity theft. Oh yeah. Pero anong magiging kulong ba siya? Kulong siya. For how long? So, if I remember right, it's around 6 years to 12 years. So, pero iba pa pag nakakuha ka pa ng data, tapos yung data na yun, nakuha mo through iba pang kaso yun. So, Ang daming topics actually for CICC. Pero yeah, balikan ko lang yung love scam. Can you share like yung mga, what are the unforgettable stories that you can share for love scams na na-solve nyo? hindi, yung mga usual stories na lang. Kasi, yung love scam, alam na natin. Pero those perpetrated by organized syndicates, yung mga pag pumupunta yung mga kababayan natin sa dating apps, tapos naghahanap ng mga afam, kayo ha, mga Meron bang parang may red flags na dating apps? Kasi dati Tinder, di ba? parang lahat eh. Kasi, Pati Tinder meron na. parang kasi, ganito, the red flag is if you're in a dating app and they transfer you to a private messaging platform. So isang red flag yun. Isang so dapat flag dun yun. lang Doon talaga lang sa kayo dating. mag-iis. Kasi I believe naman that the dating apps know of the scams and they have security features there. Niregulate na Nire-regulate nila, they try to protect their users, so medyo safe. Pero pag dinala ka na sa messaging platform na, yan, medyo magduda na kayo. So, going back to yung mga stories na yan, yung mga kababayan natin na madalas naghahanap ng mas madaling, the easy way out, yung balak nilang mang-scam ng 4 na M, yung matandang mayaman, madaling mamatay. Right. So, naghahanap sila. Hirap kasi ng buhay. So gusto nila better so yung life. mga scam, yung mga balak makaisa, sila yung naiisahan. Kasi, Oh, may ganon. kasi, yun yung tinatawag natin na serviceman scam na nagpo-pose as retired serviceman. Usually yan. Oo. Military, US, So, ganon. offering a green card, tapos Yes. may pension pay sila that mabubuhay ka nila. Kasi nangyayari yun. So, yun yung madalas na nangyayari, to So be honest. akala nila. Yeah, so, yung mga, kasi yun nga yung lesson doon na, kung balak mo mang isa, think again, baka ikaw yung maisahan. May question daw ako, kasi may friend ako, personal friend ko Naghahanap naman. ng afam? Hindi. Ano? Parang may nangyari daw na scam siya, na may bibigay siyang pera, nakapagbigay siya, pero ang sabi niya sa akin, the discussion goes like, para siyang nabudol, na parang may mental voodoo kind of. It's not a voodoo para siyang Hypnotism? na-hypnotize siya. May mga kaso kayong ganun. And honestly, I haven't seen it parang in action, and I've never experienced hypnotism, pero totoo ba talaga siya? Well, Kaya ba siya sa phone? Well, may nagre-report na ganyan. And I believe it's their defense mechanism kasi nga nahihiya sila na nabiktima sila ng love scam. So what they do is they come up with this reason na, ay kaya lang ako nabiktima. Is Oo. na-hypnotize ako. Bigla daw siyang napunta ng ganito, naglakad siya doon, kumuha ng something, tapos nag-deposit siya sa 7-Eleven. Parang ganon. Yeah. Tapos parang it's something that she would say, I would not do, and I didn't know why I was doing that. Tapos meron pa siyang claims of like, things na nangyari, na hindi din niya alam paano nangyari, na hindi related to that incident. So I wouldn't know So, kasi yeah. pero again, the psyche of it is parang parati nating alam na pag nabibiktima tayo ng scam, there's a certain level of parang kahihiyan na Pero it may takes budol-budol gang. I think doon nag-start yan, di ba? Hindi siya love scam per se. Pero remember, mayroon tayong relative. Family natin. Yeah. Pumunta ng 7-Eleven din, mag-deposit kasi may Yeah. aksidente din. Tapos sabi parang, hindi daw makasalita, yung bibig, something. Yeah. Pero although, senior citizen kasi. So that's the Dugo 2.0. So Oh my gosh. iba pa yun parang even when we were young, we experienced it na yun yung scam dati na parang na-aksidente yung kamag-anak, Yes. kaya hindi makapagsalita, hindi rin makapunta sa phone, pero they need the money para mabayaran yung ospital. Otherwise, Yes. So it's an old scam. Yes. Right now, nag-evolve yung scam na yun, yung Dugo 2.0. Pwede na Sorry, sila dugu-dugugang. dugo-dugugang. So, ngayon, kaya sila dugo-do, it involves an aksidente. yeah. Di ba?
So now, nag-evolve siya, pwede mo na makausap kasi yung may mga AI na to change your voice. Right. Kaya minsan pag halimbawa, may tumatawag sa'yo, hindi sumasagot. Ang dami ko nun. They might be They were profiling recording it, right? They might be profiling your voice, yep. So, paano papasok yun sa DICT na to papasok? CICC. CICC pa rin siya. Mhm. So, yung mga tumawag nga sa phone call, landlines and all, CICC pa rin siya? Yeah. Papasok? Kasi communications So online scams. I see. So, meron din tayong tinatawag na, hindi lang love scam, pero yung mga crypto naman ang gamit. Crypto kilig ba yung tawag doon? Can you share more information about that? So, what we know is love scam is the gateway or the starting scam for an investment scam. So, pag halimbawa, may lalong-lalo na yung mga nag-I love you kagad, or we have this scam called the slow burn. Kung talaga, yung talagang tsatsagain ka hanggang mapa-fall ka. Tapos noon, pag napa-fall ka na, yayain ka na magpakasal. And before you know it, nagpaplano na kayo na future nyo. Yes. Ang future nyo is you invest your money, both of your monies, kunyari, sa isang investment or crypto investment scam. Kasi so, may kunyari, nagpuputi din partnership siya. Oo, parang pang future. Pang future, pambili ng bahay, kotse, what else. I mean, I wouldn't ask na parang bakit may ganito. Kasi talagang yun nga, even before, talagang people are doing a lot of ways. Yeah. So, pero ngayon ba, sobrang busy talaga kayo sa CICC because of all these issues na involved? Yeah, we've always been busy about all these types of scams. Especially ang mandate namin is to keep our internet safe from online harms. So we deal with all these scams. Ngayon, nag-focus lang kami sa love scam because we think this is relevant now. Tsaka ito yung madaming mabibiktima this part of the year. Tapos we move on to other types of scams. I heard meron kayong campaign, no? Si Feb Ibig. Can you share more about that? Kasi si Director Aya namin, yung Ay, pinangalan sa kanya? fan siya ni Aramina. But before I'd like to greet si Ma'am Hazel, si Ma'am Aramina. Kasi we approach her if we can use her song as Sabi niya, umuo naman siya. Paano ba yun? Ano yung song niya? AI, Fabi. Kai, kanta. Paano yung kanta? No, I want you to sing. That's why. Parang ay, pag-ibig, ganun yun. So, pero kasi pag-ibig, yun ba yun? Parang lansa. Iba pa yun. Iba pa yun. Kasi old na yan. But ano talaga siya, we picked out that particular song because yung I niya. Kasi AIA. Kasi that's the development of the scam right now, ng love scams. And that makes it even harder to see all these red flags. Kasi ang galing talaga nilang gumamit ng AI. So, napag-usapan na natin how AI is being used for the love scams. Pag-usapan na natin ano yung mga red flags. How can people protect themselves from this naman? I know they can call your hotline. But without even calling yet, paano ba talaga? So you have to be aware how you are victimized. One is oversharing. So kaya nga sabi namin, pwede naman tayo maging magdamot sa information natin. Yes. So right now we're in a day and age na you want to flex everything, but that makes you vulnerable. So we would advise na it's okay maging madamot. It's okay na bumalik tayo sa pagiging mysterious. Right. Before kasi diba, we don't really share everything. Now it became normal. Even before, selfies are medyo parang ano ba yan, nagsa-selfie. But now it's like, if you don't do the selfie, it's like, may hindi mga ka uso. mandatory selfies pa. Right. Yes, exactly. When you're in a certain place. Although, syempre, we get benefits from it as well. We learn that this is a good place to go to, diba, to visit. So, So I think that's one. And then second is really being aware what types of scams are out there. So, ano yung mga red flags niya. So, you educate yourselves on the types of scams and how they're being perpetrated. And third, siguro, you adopt yung mga cybersecurity hygiene natin na maging aware of the types of scams, maging madamot sa information natin, na maging snob sa, if hindi naman yung kilala kung sino tumatawag or nagre-reach out sa inyo, it's okay to be snob right now. Yes. And fourth is mag-report. What I want really for our kababayan to know is it's okay na parang we are all victims of scams. Yes. One point or another, ako naging biktima na ng scam. What happened? Can you share? Hindi, yung mga yung mga
online, yung shopping scam, I've been victimized by that. Paano? Yung deliveran ka ng hindi Kasi delivered? sobrang gusto ko makatipid, 'di ba? Sobrang laki ng discount. Ay, Okay. tsaka okay to. I clicked it, tapos punta ako sa isang website, doon ako bumili. Goodbye, 'di ba? O, yung nangyari sa akin yan. Exactly. Maleta. Yeah. Tapos nakakausap ko pa sa chat. Exactly. Tapos Chinese, yung So, kausap yan, ko. pag halimbawa, yung shopping scam, kailangan doon ka sa legitimate online shopping markets, doon ka But bumili. you know what? It looks legit kasi it goes to a website that looks Kaya nga. so good. So if it's web-based, At magduda saka ka hindi na. to branded. Oh. It's like a maleta that's not branded, pero ang ganda ng features niya. Yeah. Pero yun na nga. So mahanap mo naman yan sa Shopee, sa Lazada. Right. Mas safe pa doon. No, totoo. Mas safe pa doon. Kasi app-based siya. Right. So pag app-based, medyo yung VNet na nung applications. Mga ganun. Correct. And they can actually refund pag may Yep. issue. Yep. I bought once alam to ng Q Studios, an SSD, a hard drive, fake. So binalik ko, that's about parang 5,000. Nagtipid din ako right Yeah. that moment. Parang nasa mga 13,000 dapat, pero I bought it at like mga 6 or 8,000. Tapos, walang laman, magaan. Toshiba ata yung brand nun. Tapos yun, na-return naman ni Shopee. Yeah. So So- thank you, Shopee. Philip, ha? Well, anyways, going back, so it's really important for us to know na hindi nakakahiya maging victim. Yes. 'Di ba? Parang hindi natin kasalanan na naging biktima tayo. So you have to report it if you were victimized or kahit hindi kayo na-victimize, parang inattempt pa lang, mag-report din kayo. Kasi isipin nyo na lang, you're doing someone else good because we would be able to prevent the next victims falling to these scams kasi ibablock na natin yung number, ibablock na natin yung sites, ibablock na natin yung mga pages nila. So, hindi na nila magagamit. And that's the reason why I also posted one incident. This is bangko, tumawag sa akin. Yep. Ano bang tawag pag ganon? Yung spoofing din ba yon? They act like as if they're from RCBC. Yep. I posted it it's a public post by the way. You guys can listen. It's super funny that recording. Kasi binaliktad ko yung scenario. Oo. Kasi nakikita ko yung mga ibang mga vloggers, 'di ba, that parang they Scam the the scammers. scammers, right? So ginawa ko 'yon, tinanong ko sinong boss mo? Yun yung mga tanong na, who's your where's your office at? In Yuchenko Towers, who's your line manager? Who's your boss? Kasi I know a lot of people there. I know a lot of people here. Tapos wala na, hindi na sila sumagot. Tapos biglang tumawa sila, tapos binabaan na ako ng phone. And that was it. They were asking actually for money. Pero sabi nila sa akin, credit card ko is, which meron akong credit card sa RCBC. Yep. May points ako na mag-expire and I can use it and all, blah, blah, blah. But I have to have a certain amount in my bank. Ang problema, nabigay ko yung OTP ko. Kasi talaga naman, pag tumatawag sa bangko, pag ikaw, ito yung natutunan ko, if you call the bank, the hotline, they will really ask for OTPs. Yes. But it's surprising because one manager, I will not name kung saang branch, nung nagre-report ako nitong incident na to, sabi niya, bakit nangihingi ng OTP? Kasi naka-loudspeaker yung operator. Tapos sabi ko, well, that's the usual scenario. That's why for me, I felt comfortable to share it. Although sabi nung hotline, sabi ko kasi, is there a way you can change the system? Because it's confusing for people. And then she said, the difference po kasi is, when you call the hotline, we need to verify you. Tama. And that's okay to share OTP in that case. Yep. Pero kung tatawag sa'yo, Tama. tapos kukuhanin yung OTP mo, then you have to wonder na. Tama. So, may that- mga kaso din kayo nagre-report ng No, ganun. that- Well, I that's- reported my incident. So that's the usual case na re-receive natin. No? So, kasi yung first contact kasi, kayo yung tatawagan, whether it's a text or a message. Yes. Pag text kasi madali, ma-determine eh. Pag text ng IMSI catcher ang ginagamit, parating may hyperlink. Pinagbawal Yes. na ng National Telecommunications Pero Commission. lately, bumabalik. May mga balik ulit na links lately. So it's through the use of an IMSI catcher, yung International Mobile Subscriber Identification Catcher. So it's like a rogue cell tower, it blocks out yung mga signals ng mga cell towers natin. Tapos nagde-text blast lang siya. Yeah. Nagte-text blast kasi na for a siya. time, wala na. Tapos bawal pati emails nga, bawal na sa text. Bawal na talaga. So if you encounter a hyperlink, bawal siya. It's definitely a scam. na. Ito pa, may tanong ako. Kasi grabe yung hacker sa banks. Yep. Major banks, name it, BDO, RCBC,
BPI, I'm sorry to mention, but it needs to be talked about. You know, it's very serious. Kasi sila yung main banks. Pati text messaging, I get it. Like, kung saan yung pinapasok na OTP, for example, video, ito yung OTP mo. Yeah. May nakukuha akong message na coming from the bank daw, pero I know it's totally not legit. Kasi BDO daw siya, meron daw akong 13,000 plus na points din sa credit card. Yeah. I don't even have a credit card ng BDO. Kaya nga. So, paano yun, bud? I-report ko yun? Oo, kasi yun nga yung mga IMSI catchers. It's like a thread hijacker. So, it goes into the threads of your legitimate conversations. Kaya nga siya, So, nagpo-post na nakakapag-post talaga sila. So, again, ang usual na gagawin nila, may papakontak sa yung number or may tatawag sa or may papapuntahin kang link. So, if those are the things na nandyan, it's a scam na IMSI catcher na yan. So, we're trying to solve it. We're trying to sunset the 2G and 3G technology na yung kung saan pwede lang mag-text blast itong mga IMSI catcher na to. Kasi sa 4G tsaka 5G LTE, hindi na nila magagawa. So, nagtutulungan na kayo with the banks in solving this? Yeah, and with the BSP who regulates the banks. Also. So, pero again, it's all about awareness na pag may hyperlink talaga yan, wala talaga. Pero yan. another incident that I have, ang dami kong ganyang issue with banks as well, may auto-debit going to different things. Like, kunyari, may iTunes, but I don't have a subscription. I'm a Samsung user. Yeah. So, na-dispute ko naman sa bank. Pero, yun ba? Parang, paano yun? I mean, nireport ko siya sa bank. So, syempre, bank ang BSP magtutulong sa na amin. yan. So, hindi na papasok sa inyo yung ganon. And hindi sila sa bank parang mag-ask ng help sa inyo na, CICC, can you help us get the location of this and stuff? Yeah, we have a collaboration with the You BSP. have. Yeah. Kasi sobrang dami nun. Actually, I have 3 banks and every bank, meron siyang ganon. Amazon, laging abroad. Baka malay mo lang, no? Baka si Richie lang yan. Hindi! Nagsusubscribe Wala talaga tapos hindi lang pinaalam talaga. sa'yo. Pag may Viva Max yan, si Richie yan. Hindi, wala. Pero I hope you guys are learning so far. And again, what's the hotline para lang malaman nila ulit? It's the CICC's hotline is hotline 1326. We also opened up our social media pages to receive your complaints. So look for us on Facebook, Instagram, Twitter, Cybercrime Investigation and Coordination Center. We have a verified account. And if they have stories, you can share here also. Makikita rin niya ni Attorney Aboy. Pero I'm not gonna promise na syempre, diretso dapat mag-report kayo sa hotline. I'm just saying, sana mag-share din tayo. Kasi like you said, di ba, if you don't share your stories, hindi malalaman na may mga ganito. And we need to learn from all of these. That's why for me, I always like share on my socials pag may mga ganitong incidences. Now, let's go to another topic about online lending apps. Okay. Are they, kasi may mga legit, meron bang dangerous na ganyan? Ano bang mga kaso na meron kayo about lending apps? So, online lending applications, really, may mga legitimate naman yan. In fact, we already signed a memorandum of agreement with one of them. With one hand, we have several agreements in line para doon sa iba't ibang mga online lending applications na registered naman with the SEC and are compliant with our laws. And Ano one yung of the mga things, kino-comply nila? Is it the interest rates? the interest rates is one, Can you share, And, para alam ng public, what is the maximum interest? 15%. 1.5. So if it's 20%, hindi legit yon. Hindi yan. Now you know, guys. Sana alam natin kung paano mag-compute ng interest rate. Check nyo na lang sa Google. Yeah. Pero yes, important na kailangan alam natin kung And paano. you can verify kung ano ba yung mga hinihiraman nyo are registered with the SEC, Securities and How? Exchange Commission. The SEC is a website which lists all the mga companies na registered sa kanya. And it's including updated. Online. Yep. Okay. O yan. So, dapat i-check kung legit before manghiram. Ano yung mga kaso that you have in CICC na dito you can recall regarding these lending apps? The whole, the bulk of what we receive is about yung unethical collections ng mga online lending applications. Paano ito. mo masabing unethical collections? Ay, kung ano, parang kinuha ni, if they ask for your Facebook page, your They ask that from the app itself? from the app itself, yes, they have a link to your details. Yan, medyo iffy na kami dyan. Kasi what they do is, they post it on social media pages, they post, tapos tiyatawagan yung mga kamag-anak mo, Yeah. they papahiya ka talaga. It's a Nangyayari shame before kasi. daw yan, parang nakukuha nila yung database, directory ng phone. Yep. Even if hindi mo binigay yung phone number. Kasi yung Paano mga, yun? yung mga
details natin, yung mga information natin, nabebenta sa dark web eh. So, okay, in the dark web, nasa phone ko yung phone ng, kunyari, 100 numbers. May access sila doon? No. How? No, parang ano yan, again, AI comes into play when it comes to profiling and networking, makikita nyo na yung network mo. But our details were from, na-hack yung dati yung mga bangko, syempre yung mga bangko na yun, hindi sasabihin, or yung mga data custodians natin, even government, nung na-hack ang PhilHealth, nakuha yung datas natin. So, it's easy for them to contact Tapos they us. research kung sino yung kaibigan mo. So, without getting With AI, the yeah, number, bilis na. parang alam, kanyari tayo, magkamag-anak, gano'n, parang iba, magkapatid, ito yung pinsan. Exactly. Okay. So, what should people do if they are harassed? Parang may mga gano'n, di ba? Yung talagang grabeng mang-harass. Yeah. Is that allowed? No, it's not allowed. Parang may ethical standards when it comes to collections. So, ano They gagawin nila? definitely shouldn't post and Okay, sige yan. Magandang topic. Ano yung mga hindi dapat gawin ng lending apps? Although kailangan nilang maningil, of course, that's their money. And it's the responsibility of the borrower to pay back. Yeah. Pero ano yung mga dapat, alam ng dapat ng tao na hindi ito dapat gawin ng lending apps na way ng paniningil? One is posting on social media. And second is they shouldn't use any offensive language. Like, what is offensive when you say? Hinaharas ka na, minumura ka na, mga Okay. ganun. That's ano. And Wishing you ill? yeah. Oo. Tapos pag halimbawa sinabi mong you don't want to be called, they should comply. Okay. Kasi nga, yung online lending applications na yan, yung mga calls na yan are just a reminder. Now, if Yes. they reminded you, ayaw mo ma-remind na may utang ka, kakasuhan ka na lang nila dapat. May ganun ba na pwede ka magsabi na wag mo kong tawagan? Sa US, ang alam ko, merong limitation. Yeah. 7 days, 7 calls No, maximum. you can even ask your number and information to be taken out of their list. Pwede sa US yun. Sa US pwede, pero sa atin, may limitations ba na number of calls? Parang wala naman. Wala, yun pa yung hindi. Sino magpapa-regulate nun? Is it Well, it's from a your policy. side? It's a policy that should be implemented with the SEC. So we're hoping na pag we have this partnership with the online lending applications na yung union nila, association nila. So I'll bring in the SEC for that conversation and come up with better policies to protect yung consumers. Paano yung mga lending apps na, okay, sabihin nila, naka 0.5, okay, 5% lang ang kanilang interest rate. Pero may mga admin fee, may ganito. Bawal. paano Dapat yung yun? aggregate nun is Yung bawal ka total, 15% including the fees. Yes. Okay. So pag gano'n, pwedeng i-report siya sa CICC. And the SEC para And the SEC. if it's registered, if it's registered. Okay. And so syempre pag hindi registered, automatic talagang CICC. CICC, hindi SEC. Hindi. Okay. At least you know the hotline. If someone is watching this and has been scammed, you should call the hotline. Yun lang po kasimple. Okay, now, ano mga documents ang kailangan pag nag-report sila? Well, the usual, you can bring your phone, you can bring your screenshots. That's all we need. So we have our tools to analyze the phone para to get yung mga digital evidences natin in order for us to file a case then either with the SEC or if we can identify saan nanggaling yung mga yan, yung collections agency na yan, we can have them, we can file a case against them as well. And dun sa mga tao na scam, ng kahit anuman, can they still recover their money? Well, I O wouldn't... ikaw yung magbabalik? No, just kidding. I wouldn't get my hopes up na makaka-recover, but at least you put a stop to sa mga criminals na to, Right. mapanagot mo sila. So in short, mahirap talaga yung Mag-recover pag napakawala mo na yung pera. Mas So better be careful to with prevent. your money. Correct. So since it's our Valentine's episode, Yep. what are your tips or advice dun sa mga vulnerable, yung mga Marurupok. marurupok, Okay. heartbroken na mga tao naman? Yeah. Well, be patient. Love comes, and you don't go searching for love. Kasi once you do, that's, a lot of things happen, and people might take advantage of you. So, just be patient na darating din yan. Kasi I think that's one of the vulnerabilities of Filipinos is once we, una, caring tayo. And second, we're such a close family-oriented society na Yes. pag halimbawa wala ka pang boyfriend at a certain age, nape-pressure ka doon sa mga kamag-anak mo
Yun nga So, yung mga nagiging ganun. problem. I think me as an image consultant naman, when I do my workshops with people, well, I share a lot of things about those things na Yeah. something that you don't want to talk about or you don't, parang things that to avoid na tanungin is yun, mga ganon. Bakit hindi ka pa nag-aasawa? Yep. Ba't wala kang boyfriend? Yeah, Yeah, I mean, those things, I guess, dapat everybody should be aware of. kita mo, kailangan mo pang ituro, pero di ba? Kailangan siya ituro kasi totoo, we get offended by those questions. And people get pressured, and kaya nga nabibiktima sila ng love scam. Yeah, the rule of etiquette is basically making another person feel comfortable when you're together. Yeah. And if that question is very uncomfortable to answer, wala eh. And that puts a pressure, and mentally, kaya din nagiging marupok ang tao or nagiging pressured to be in a relationship. Yeah. It's exactly because of these people peer pressuring them na mag-boyfriend, mag-girlfriend, mag-asawa and all. They feel left behind. So, Yeah. wag na natin masyadong i-push yung mga single. Maybe some people, that's their choice eh. Well, the thing is, hindi naman sa society lang yun. It starts with Yes. family na, bakit hindi ka pa O, isa nag-asa?" pa yun, actually, the family. But kasi naman, totoo naman, may mga parents na kailangan din talaga na mag-apo. Kailangan, pero gusto nila magka-apo. Yep. Pero I think, as parents naman, we are parents. Well, ako personally respect my daughter, whatever she likes Yeah. to be in the future. If she wants to be like, parang following my footsteps, Yeah. it's okay, I will support. If not, I also support. So I guess in terms of relationships, as parents, we should support as well our kids, di ba? Yep. Yeah, I ikaw agree. ba, sa anak mo, parang ganun din ba? Para, I don't Ay, wanna, ano yan, gusto mo ba magkaanak? Ay, magkaapo? So, kami ni Sof, magkaiba. Siya yung taga-pressure, ako yung taga... So gusto na mag-girlfriend si Caleb? Hindi. Ako yung taga-pressure. Well, we talk about it, pero... How old is your son again? 13, just 13. Oh my gosh, ayan na, pwede na mag-girlfriend. Hindi, bala siya. Pero ganun nga yung dynamic. Will you parang- allow? I think so. No, not I think so. Like, kunyari ngayon magsabi, Dad, ay, tatay yung tawag sa'yo. Tatay? Tatay? Oo naman. I have a girl and I like her. Oo naman, basta just focus on what's important, Yes. and you explain to them what relationships really are and what they feel, to discern or parang analyze what they Yes. feel. Baka naman, di ba, nape-pressure ka lang din or parang gusto mo lang kung ano yung nakikita mo sa TV, gagayahin mo lang, di ba? It's different. Right. Anything you else want to share to our viewers in terms of like, message coming from CICC? Well, the CICC is always here for you guys. Ang inyong CICC po ay parati nagtatrabaho sa inyo. And I think one of the challenges here is really gaining the trust of the public. That's why we're coming up with some yung mga programs namin, yung pag tumawag kayo sa hotline 1326, kailangan within 24 hours so sumagot ho kami at meron kaming status na ibibigay sa inyo. Hindi lang basta noted or we receive your complaint, but the actual status of your complaint to us so we can build that trust. We're also building an action center in Studio 7. Hopefully that gets done at the end of March. So pwede na ho kayong pumunta doon, magsumbong. It's 1 MRT away. It's in EDSA. It's near GMA 7. So pagbaba mo ng MRT, konting lakad lang, ando ka na siya action center namin. Tapos commute pwede rin po. So hopefully yun yung gusto natin iparating na meron ho kayong pagsusumbungan, may makikinig ho sa inyo, at may action ho para sa inyo. I love that what you said because before you became a part of CICC, hindi ako familiar, honestly. And I think kailangan mo sister-in-law kita. Correct. Saan ba ang opisina mo? Correct. But yun nga, I think it's about time to really step up in the game, and I like that you are there. Yep. And I'm so proud of you. Ngayon ko Baboy lang lang po. sasabihin yan. Ngayon ko lang sasabihin. No, seriously. Kasi syempre iba siya pag sa family, di ba? And before kami naging related as a family legally because of my husband. Kasi he's my brother-in-law. Magkaibigan talaga kami. Yep. And syempre iba talaga yung dynamics when it's like that. Pero now seeing you, hearing you in action, seeing you when I went to the office and everything else, I'm so proud of what you've achieved. Thank you. And congratulations to CICC. But meron din siyang mga social media pages. Content creator na rin siya. Yun napapansin ko ngayon, di ba? And I think it's good that you guys are reachable. So Diba? I think that's one of the things we're being aware, and we have to be in touch with the people that we serve. Right.
Kasi madalas it's obscure on what we do, parang anong ginagawa namin sa gobyerno. So, Hindi lang to for the fame or No, for no, the ganon. And pag when you look at his contents, you can really see that he's in action, Yeah, working and yeah, things like yeah, that. And yeah. at least makita rin natin na he's not so serious. He's like, you're very, very authentic there, I would say. Yeah. It's so good. It's good to see you in action that way. So continue what you're doing. Thank you. And in your own words, I ask this to all my guests. What for you is the definition of harness? It's tapping into what makes you better and really focusing on that. And, you know, you have to be authentic on who you are. You don't have to reinvent yourself. So parang kasi when you harness something, it's already there. Right. And improve it. And unlike with other people, they manufacture it. Comes out fake. Yeah. Yeah. I love that. Thank you so much, Cheers. Yusek Aboy, for protecting not just our data, but also our hearts. So, yes, yan. ang your harness kasi ganyan. Ganyan. Ito aboy lang po, right? Yes. So, protecting our heart is very important. And not only our hearts, but also our wallets. Yep. Thank you so much for doing Salamat that. And as well as protecting our future. Thank you. So, this is again your harness with Gene Harn. Follow Aboy in At, his socials. social media pages, Attorney Aboy Paraiso. But we're trying to change that. We're trying to, Aboy lang po. Oy, gusto Pero ko watch yan. out for that one. Yeah. So, again, this has been Gene Harn, your host. See you in the next episode. Stay harnessed and stay loving. Bye! Happy Valentine's Day, everyone! Happy Valentine's Day. Ito. Cheers. Dear Kuya Aboy, di ba? Hello po, Yusek. Ako po si Gino, 32 years old, single and ready to mingle. Ay, hindi. Ready to settle down. Financially, ready na rin naman ako. Ang problema nga lang ay wala pa akong pakakasalan. Pero 3 months ago, meron ako nakilalang babae sa isang dating app. Si Vina. Base sa profile niya, 27 years na old na siya at at isang freelancer. Never kami nag-meet. Pero kahit sa pictures ko lang siya nakita, alam ko, siya na ang the one. Kapag may gusto siyang kainin, papadeliver kagad ako. Nung nag-request siya na padalang ko siya ng budget para sa kanilang bakasyong magkakaibigan, nagpadala ako ng 10,000 dahil gusto kong mag-enjoy siya dahil pagod na daw siya sa pagtatrabaho. Pero ni isang beses, hindi man lang siya nag-update. After 1 week, hindi ko na nakakausap si Vina. Problemado pala siya at naghahanap ng trabaho para sa tuition fee ng kapatid niya. Nag-insist ako na tumulong. Hiningi ko ang bank details ng school para mabayaran ko ito. Pero nag-insist si Vina na sa kanya ko lang daw ito ipadala. Dahil may tiwala naman ako, nagpadala naman ako ng 25,000 pesos. Pero pagkatapos nun, hindi na ulit nagparamdam si Vina. Akala ko ghosted lang ako. Yun pala, hindi talaga siya nag-i-exist. Buti na lang, tumawag ako sa hotline ng CICC kaya nakapag-report kaagad ako. Ang bilis pala talaga umaksyon ng CICC. You're the best. Siyempre naman. So, ano ang lesson learned natin? Huwag magpapadala sa kwento-kwento dahil paraan lang ito ng mga scammer para makuha ang gusto nila. Tandaan, utang kang pairanin, bagong puso. Ikaw, meron ka rin bang kaparehas na karanasan? Magtulungan tayo. Send lang ito sa official Facebook ng CICC. Tandaan, 24/7 pa rin ang hotline 1326 ngayong 2026. Abay lang po. You've been harnessed. Don't forget to share, subscribe, and show up as your best self. See you in the next episode.